Today I will talk about discipline. Okay? Very few more times or moment the Bishop Oriel talks about discipline. Let me open your Bible together in Proverbs 25 verse 28. Let's start from this passage. Ang sabi po dito, like a city whose walls are broken through is a person who lacks self-control. Self-control in other passage is discipline. When was the last time you realize that because of lack of discipline, something happens in your life? Nasubukan nyo na po ba yun? Yung tipong medyo hindi mo na disiplina sa sarili mo, hindi ka sanay gumising na maayos, aalis na pala yung airplane, tulog ka pa, yung mga ganun bang gulo sa buhay, no? O kaya mag-e-exam ka na pala, nakalimutan mo, di ba? Sino nakaranas nun? Ha? Lumabas ka ng bahay, baliktad pala damit mo, di ba? Have you ever experienced this passage in your life? Like a city whose walls are broken through is a person who lacks what? Self-discipline. Sabi po ng King James Version, he that has no rule over his own spirit, ito yung wala raw rulership sa kanyang sarili, is like a city that is broken down and without walls. Pag ang city daw broken down at walang walls, labas-pasok ang kalaban. No? Ibig sabihin, ang taong walang disiplina, friend ng kalaban. Lagi kayong bibisitahin ng kalaban. Ibig sabihin, ang taong walang disiplina, laging napapalaban. Amen? Pero daw yung taong may disiplina, parang may pader na wall na hindi basta-basta na penetrate ng kalaban. Alam niyo ibig sabihin nun? Ang isang taong walang disiplina, malapit sa trouble. Malapit sa trouble. Yung mga tao daw may disiplina, discipline provides protection to your life. Are you still here, mga kapatid? Discipline, dyan po natin kinukuha yung salitang disciple. Every disciple must be disciplined. You cannot call yourself a disciple unless you practice discipline. If you are not a disciplined person, you can never be a good disciple of Jesus Christ. Dito pinag-uusapan, the man who can rule his spirit is a man who is disciplined. Yung nirurule mo yung spirit mo, pinangungunahan mo, hindi yung ikaw ang pinangungunahan. You know, sometimes yourself lead you instead of you leading yourself. Are you listening? And very few people can attain that level because bata pa lang sila, hindi na nila tinetrain ang kanilang mga sarili. May mga dalaga ba dito? Na-train nyo na ba yung sarili mo? O kahit pogi yan, nag-aaral muna ako. Sino sa inyo ganun nararamdaman? O kaya, binata ka, oh Lord, ang gaganda nito, pero Lord, no. Mag-aaral mo. Sino tinrain nyo na sarili nyo sa ganun? Taas yung kamay. Tayo ganito. Diba? Napapatili pa tayo Pero sino po ang ready na along the way, alam nyo, hindi lang po yung sinasabi ko, isa lang, marami pong aspeto po yan. Amen? Sabi ng isang mangangaral, self-discipline is the ability to do what you should do. When you should do it, whether you feel it or you don't feel it. Tama siya. Tama po yun. Harry Truman ang sabi niya, in reading The Great Man, I found that the first victory they won was over themselves. Self-discipline with all of them came first. Yan ang sabi ni Harry Truman. Sabi po ni Harry Emerson Fosdick, sabi niya, no horse gets anywhere until he is harnessed. No steam or gas drives anything until it is confined. No Niagara is ever turned into light and power until it is tunneled. No life ever grows great until it is focused, dedicated, and disciplined. Ang gaganda nung sinasabi nila.
Let me continue. Ang sabi po ni Charles Dickens, isang magaling na businessman, known man, sabi ni Charles Dickens, I never could have done what I have done without the habit of punctuality, order, and discipline. Without the determination to concentrate myself on one subject at a time. Tinrain niya sarili niya, dahan-dahan. Sabi po ni Jackson Brown Jr., ang sabi niya, talent without discipline is like an octopus on roller skates. There's plenty of movements, but you never know if it is going to be forward, backward, or sideways. There's no directions. Last and final, Henry Ward Vischer, ang sabi niya po ito, hold yourself responsible for a higher standard than anybody else expect you. Never excuse yourself. Never pity yourself. Be a hard master to yourself and be lenient to everybody else. Alam niyo po, nung binabasa ko po itong mga great man na to, sa kanila, ang salitang discipline, kayamanan. Dito sa atin, ang disiplina, punishment. Sino sa inyo ginawa nyo ng disiplina ay kaibigan? Ang disiplina ay kaibigan, ang disiplina ay kayamanan. Kailanman hindi siya naging kaaway. Hindi siya naging isang punishment. This great man of God, na binanggit ko po sa inyo, sila po lahat. Ito po yung mga taong nabuhay na gumawa ng disiplina. Another person is Daniel. A person in the Bible. He said this. In Daniel 1:8, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuch that he might not defile himself. Dinesisyon na niya na hindi siya kakain ng kinakain ng kaharian. Kasi madidefile siya, sabi niya, I cannot eat that. Iba ang diet ko. Sino niwala? Iba ang galaw ng mga disiplinadong tao. Can I repeat that? You know, disciplined man, iba galaw. Madali kong malaman yung mga nagdidisiplin, iba ang galaw nila. Madali ko rin malaman yung mga walang disiplina. Tingnan mo yung katabi mo. Ano galaw? Tingin nyo. Meron o wala? Sabi mo sa katabi mo, secret. O kaya sabi mo, sino rin dito gustong matutong magdisiplina? For me, kung lalabas kayo dito, maunawaan nyo yung sinasabi kong disiplina, makakatulong po ito sa inyo. Sino gustong yumaman? Taas yung kamay. Nang walang disiplina? Hindi pwede. Sino gusto magkaroon ng magandang pamilya? Nang walang disiplina? Imposible, di ba? Sino gustong tumangas ang career path? Nang walang disiplina? Hindi pwede yun. Lahat ng magandang mangyayari sa iyo dahil may kasamang magandang disiplina. You know, unfortunately, ang word na discipline, hindi ganong tinuturo sa mga simbahan ngayon. Hindi ito, kasi pag nagturo ko ng disiplina, magagalit siya yung tao. Kaya dapat ang ituro namin sa inyo, do whatever you want. God bless you. Di ba? May mga pastor tinuturo, gawin nyo yung dapat yung gawin. Pero ako iba, tinuturo ko po disiplina. Why? Kasi wala po ako nakikitang successful na tao na hindi nag-a-apply ng disiplina. Ang disiplina ay kakampi ng tagumpay natin. If you don't develop discipline in your life, ako po, 24 years na po akong pastor, magta-25 na sa ating anniversary. Sa loob ng 25 years, may certain po akong dinisiplina sa sarili ko na wala sa inyong mga mata. Hindi nyo nakikita yon. Me and my God alone. I try to develop and discipline myself so that one day I could attain a certain level in my life. Minsan yung ba nagtataka, si Pastor Uriel, naging gano'n, nakala nyo, tsamba. No, I am also, hindi ako birth na ganito, hindi ako pinanganak na ganito. I was just made to be like this. Do you understand this? Hindi ako nangyari by accident. Naging bishop ako. No. It's a process. And it takes a lot of discipline
bago mo ma-attain ng certain level. May kanya-kanya tayong karir. Ako bilang isang pastor, kayo baling engineer o doctor, some of you nasa IT. Pero you know what? Lahat ng career, whatever career that you have, it will require and demands discipline on your part if you want to become successful. Amen. Amen po ba? Sino rito yung, imagine mo, wala kang discipline, paano ka makakapag-masteral degree? Kung wala kang discipline, nagtatrabaho tapos nag-aaral ka. Kung wala kang discipline, malabo. Kaya kita nyo, yung mga tao nag-aaral, walang discipline, nakakapag-dota pa, pero hindi nakakapag-review. Aray ko po, bigla may yumuko, gumanon bigla. Sabi mo, guilty ka ba? Mga kapatid, sa totoo lang, paano tayo makakapag-aral mabuti kung yung mga disturbances na dinadala ni Satan, we are entertaining. Amen? Amen. Yung iba may girlfriend na, tumitingin pa sa ibang babae, walang discipline. Ha? Yung iba naman, kalalaking tao, tumitingin sa gwapo, walang discipline. Tingnan mo yung katabi mo, baka tinitingnan ka niya, ha? Sabi mo sa kanya, huwag kang ganyan, brother. Di ba? Sino po dito naniwala, kailangan natin ng disiplina para umasenso? Ha? And you know what? It comes from the Bible. Pinapakitaan tayo ng mga bersikulo sa Bible na mahalaga po ang disiplina. No? Pag naghanap po kayo ng mga word na discipline sa Bible, ang dahil yung mababasa, lalong-lalo na sa New Testament. Pumunta ka lang doon sa mga word, dictionary word, ng Bible, hanapin mo word na discipline, then you will find out discipline is a subject matter of God. Satan hate this word because Satan, for lack of discipline, he become the devil. Are you listening? He used to be the great musicians in heaven, pero wala siyang disiplina sa sarili niya. Abay, hindi niya na-disiplina, siya ay isa lamang worship leader. Gusto niya pa maging Diyos. And as a result, he becomes the devil. He was kicked out from heaven as a result of lack of discipline. Wala po yung kanyang focus kung saan napupunta. Ito gawin natin. Pastor, the question is, how to master your spirit? Okay? We're talking about the inner man. Okay? Nakakita ko magaling mag-basketball, pero yung spirit, hindi magaling. Nakakita ko ng mga scholar sa eskwela, ang tatalino. Pero yung spirit, hindi magaling. Are you listening? Nakakita akong babae, napakaganda outwardly. Pero yung spirit sa loob, hindi niya kayang i-control. Are you listening? Merong isang mayaman na mayaman, ang yaman, pero hindi niya kayang i-control ang kanyang spirit. So, anong silbi ng ganda ng talino, ng yaman, if you cannot control your spirit? Lahat ng ganda mo, papapangitin for lack of control ng yung spirit. Lahat ng yaman mo, mawawala for lack of control of the spirit. Lahat ng ganda mo, lahat ng yaman mo, even talino mo, because of your lack of control of your spirit, marami pong mangyayari. So the Proverbs that we have read will encourage us to master our spirit. Now the question is, how do we do it? Okay? Paano po natin ito gagawin? Sulat niyo po ito, number 1. Okay? Okay. This is the principle number 1. I need to do more everything that I'm doing. Okay. I need to do more everything right. I need to do more everything I do right. Tagalogin ko, lahat ng tama mong ginagawa, padamihin mo. Okay? Do more of those some things that you are doing right. Alam niyo, ang bawat isa sa inyo, marami na kayong ginagawang tama. Nag-aaral na kayo? Tama. Discipline mo pa. Mag-aaral kang mabuti. Do more. Di ba? Tama? Okay, nagtatrabaho ka na. Good. Do more. Sipagan mo na. Just do more on whatever right thing that you are doing. You know, I learned this principle. Hindi ako magaling. Hinanap ko yung medyo
marunong ako magbasa. Pero hindi ako malalim mag-isip. So, I do more. I keep on reading. Marami akong binabasang English, hindi ko maintindihan. So, nag-research ako sa dictionary. Now, pag nadadaanan ko na yung word, naintindihan ko na. Dati hindi ako makapag-English, balu-baluktot. Hanggang ngayon naman. Diba? Pero noon, mga 200 mali. At least ngayon, mga 45 na lang. Diba? Nag-i-English ako, pero ang dami ko mali-maling English. Pero because I do more writing, ngayon, unti-unti na po, na medyo nahasa na po akong magsalita ng lingguheng English. Before, I don't know how to speak the language, you know. But as often as I do it more and more and more, grabe, pagpunta ko sa Amerika, puro Amerikano, walang Tagalog. I can talk to them. I can speak the right word. I could preach there. Why? I begin to do more yung sa mga writings na ginagawa. Alam nyo, discipline yun eh. Tingnan mo yung katabi mo. Alam mo yung katabi mo? Ang daming magagandang ginagawa niyan. Oo. Kung itutuloy niya lang at dadagdagin niya, lalong gagaling yan. Amen. Amen. Yan ang unang prinsipyo ng discipline. Hanapin mo yung magaganda mong ginagawa, dagdagan mo pa. Kung nag-aaral ka, aral ka pa. Ha? Sino sa inyo willing dagdagan pa yung ginagawa ninyo? Ha? Yung mga katabi nyo, naku, mukhang magagaling yan. Amen? There's something in your life that you are already doing it right. What you need to do is find out kung ano yon and then do more of it. Amen? Then development will come. Halimbawa, ito, tip ko sa inyo to, ano? Yung maniwala ka sa Diyos, naniniwala ka ba sa Diyos? Taas yung kamay. Ituloy mo yan, dagdagan mo yan, dagdagan mo pa. Amen. Amen. Bawa, prayer. Sino sa inyo may discipline ng prayer? Nagpe-pray ka ng revival sa nation. Dagdagan mo pa, mag-pray ka pa, madidiscipline ng prayer life mo. Amen. Sino sa inyo nagpa-fasting na? That's good. Maganda yung ginagawa mo, ituloy mo yan. Huwag naman 60 days fasting, ha? Baka maging glorified body ka na nun. Discipline lang, mga kapatid. Sino sa inyo gusto maging godly man? Nagkakaroon ka ng konting image, ginagawa mo na. Ituloy mo lang. Dagdagan mo pa, mga kapatid. Are you listening? Bawa, giver ka, kind, mabait na tao ka, courteous ka, nag-encourage ka. Yung magaganda na yun, ituloy nyo, dagdagan nyo. Yan ang pagdiscipline. Tunulungan mo nanay mo, tatay mo, ituloy-tuloy mo. Hanggang sa masalay ka, discipline mo na po yun. Amen? Naging giver ka. Sino sa inyo nagme-memorize ng Bible? Ha? That's good. Ituloy mo yan. How many mo, you love your wife, you love your husband, you love your parents, you love your children. Tuloy niyo po yan. Huwag niyong babawiin po yun. Amen po ba? Pangalawa, sulat niyo po ito. Do less. Ito, maganda ito eh. Just as there are things in your life that you ought to do more, there are something that you need to do less. Ano ho yun? Do less of those things that are not important. Halimbawa, bigyan ko example. You speak words that you don't understand. Less. Do it less. Amen? Instead of acting or instead of praying, you talk. Do less. Becoming a critical, less. Lagi kang late sa meeting, less. Ha? Naintindihan niyo ako? Makunat ka, less. Ha? Hindi ka tumutupad sa pangako, less. Lagi ka dumadating sa church ng late, less. Kasi marami kang ginagawa na hindi naman makakatulong, bawasan mo naman. Kung nalilid ka ng 1 oras, sana naman kahit 30 minutes na lang. Amen. Kung nalilid ka, yung iba sabi, alam mo, wala na akong maupuan kasi late ka. Are you listening? Gusto mo makaupo? Come early. Amen. Nakita ko po yung pila mula rito hanggang sa labas. Hanggang sa labas ng gate. Dumadating ako, late akong dumating. Galing po ako sa preaching ko kanina. Sabi ko, wow, ganito pala itsura nito paghapon. And I find out, mga tao kahit mainit, umuulan, nakapayong, ang saya-saya nila.
Why? Sabi ko, alam niyo nung unang dating ng iba sa inyo, ano ba naman yan, ang haba-haba ng pila, bla bla bla. Pero sa kaka-practice mo ng mga tamang bagay, ngayon nakangiti ka na, ready ka na. Tama? Kasi po ang discipline, ganito yon. Yung magaganda, dagdagan mo pa. Yung mga pangit, bawasan mo. Ganun lang ang pagdisiplina. Tama po ba? Magsuklay ka, 72 oras. Gawin mo na lang naman mga 1 oras na lang. Diba? Tama. Kung maglagay ka ng buhangin sa mukha mo, parang ikaw may-ari ng sandbags. Diba? So, tingnan nyo naman. Nandidiyan nyo ba ako mga babae? Ha? Sabi ni iba sa akin, Pastor, ba't pa ang mga babae ang hihilig sa make-up ng mga yan? Samantanga lang ang lalaki, walang make-up. Sabi ko, talagang ganun. Kasi ang lalaki, ginawa mula sa putik. Kaya ang buong katawan niya, puro putik na. Amen? Ba't ang babae? Iba ang babae. Ang babae, hindi nagmula sa putik. Nagmula sa tadyang ng lalaki. Tama? Kaya paglabas nila galing sa tadyang, hindi nila nalanasan ng putik at buhangin. Kaya ngayon, naghahabol sila. Naglalagay ng buhangin sa mukha. Ganun pala yon, Pastor. Ganun po yon. Pero nakakakaba pag yung lalaki ay naglalagay ng buhangin sa mukha. Mga babae, discipline tayo, ha? Amen? Huwag namang, yung sa kakalagay mo, nagiging horror yung mukha mo. Yung bang discipline lang, yung tamang-tama lang. Tama po. Tingnan mo yung katabi mo, tamang-tama lang lagay. Bulaga. Natakot eh. So, sa akin, pag ang pagdidisiplina, yung mga tama, dagdagan nyo yung mga tinamang ginagawa ninyo, dagdagan nyo pa. Hindi nyo gagaling kayo. Yung mga mali, bawas-bawasan mo. Bawas-bawasan mo. Yan po yung prinsipyo niyan. Very simple lang naman ang discipline. Anything that you do right, keep on doing it more. Anything that it is bad, bawas-bawasan mo. Yung sobrang panonood ng TV, bawas-bawasan mo. Diba? Tama, yung mga bagay na, nangongopya ka, huwag mong bawas-bawasan, huwag na talagang mangopya. Amen? Tama po ba? Yung mga lakwatsa, hindi bawas yon, tanggal talaga dapat yon. Amen po ba? Sino po agree sa sinasabi ni Bishop Oriel? Alam nyo, minsan tayo, ugali natin, kultura, yung napaka-critical natin, yung pag nakakita tayo, lagi tayo may nakikita, ay naku, ano ba naman yung ilong niyan? Diba? Ang dami mo ko agad makikritikal. Meron ba kayong kaibigang critical? Parang ayaw mo sumama. Ikaw naman, napaka-pintasero mo. Yung ilong mo nga, flat-footed. Alam mo, may mga Christian, para nakakain ng foot and mouth disease. Laging mayroong masamang sinasabi sa bibig. Are you listening? No? Pag nagsasalita kayo, meron ba kayong yung isa sa babae, problema to. Yung pag nagsalita, walang preno. Yung parang siya lahat nakabili ng salita. Yung hindi makapagsalita yung kausap. Hindi ka makasingit. Sometimes you have to learn how to listen to others, not just others listening to you. Amen. Amen. Tama ba mga kapatid? Halimbawa, quit holding grudges. Huwag mong gagawin yan, bawasan mo yung lagi kang may sama ng loob, di ka marunong magpatawad, you hurt people. Bawasan mo yan. Kasi hindi maganda po yun eh. Amen? Ito, maganda to. Sino sa inyo hindi takot mag-fail? Paano ako mag-share kung mag-fail? Alam nyo ba nakita ko? All successful people are built on their failures. Let me repeat that. All successful people are built on their failure. Wala po sa mga naging successful na walang failure. Probably you're looking at me right now and you think, Pastor Oriel is pastoring a large church and he's a successful pastor. You don't know my failure. You don't know my failure. I am built because of my failure. So don't be afraid to fail. Amen? Minsan, gusto mong pumasok sa interview. Nakita mo, mga kasabay mo sa interview.
UP, Lasal, Ateneo. Ikaw, parang UP. PUP. Minsan matatakot. Nako. Natatakot ka. Hindi mo alam, may favor ka pala kay Lord. Yung pagpasok mo pa lang, ang tingin sa'yo ng manager, nagniningning ka. Ang sabi ng mga manager, anong merong hiwaga atong tao na to? Pero ikaw natatakot ka. Are you listening? Nasubukan nyo na bang nagkakatakutan kayo ng dalawang tao? Ha? You know what? My teacher told me, yung mga bagay na kinatatakutan mo, less than 1% will happen. Less than 1% will happen. Makapag-asawa pa kaya ako? Ba't ka natatakot? Hindi, pastor, makakapag-asawa. Pero you are only 2 years old. Ang aga mong matakot masyado. Di ba? Tama. Pastor, paano kung 35 na? Sino sa inyo 35 years old, wala ka pang boyfriend? At siyempre sabi mo, Pastor, may karapatan na akong matakot. Alalahanin mo si Sarah. 100 taon na, may boyfriend lang, okay? Si Abraham, after 100 years, doon lang nanganak. Ha? Mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, hoy, bawas-bawasan mo naman yung fear. Ha? Sino gusto magnegosyo? Paano ka magnegosyo? Lagi ka may takot. Paano ka makakapag-apply? Sabi mo, alam mo, kulang ang sweldo ko. O, di mag-resign ka? Huwanag mo na ako sweldo. Ayoko, baka mawalan pa ako ng trabaho. Alam nyo ba, pag meron kayong sweldo ngayon, na hindi niyan kaya ipinance ang dream mo, that's a wrong job. One day, makakahanap kayo ng trabaho na yung ibabayad sa'yo, ipipinance niya ang pangarap mo. Amen. Nagpastor ako, walang sweldo, walang SSS, iniisip ko, paano nito mapipinance ang pangarap ko? Sa totoo lang, walang sweldo, walang SSS, pero alam ko, deep inside my heart, if I would serve the Lord will finance my dream. I changed my mind and I believe. Sabi ko, I will take away my failures or my fear in my heart. Let's do it, Lord. Alam niyo po, pinalakas ko loob ko. Dati natatakot ako. Paano to? Mag-uupa ako ng ang dami kong fear. Pero sabi ko, alisin ko na lang yung fear ko. Less fear. Dinisipline ko sarili ko. Huwag ka matatakot. Pero you know what? I train myself not to listen to men. I train myself, discipline myself to listen to God who command me to do something. Yung iba sa inyo, hindi nyo magagawa yung mga great things ng life ninyo. Kasi hindi nyo dinidiscipline yung mga hindi na kailangan, mawala na dapat sa inyo. Di ba sabi ko sa inyo, yung magaganda, ituloy nyo. Pero yung mga pangit, ibawas nyo na. Yung, alam nyo, yung may takot, yung punong-puno ka ng fear, na mag-fail, patay kang bata ka, mauubos ka dyan. You have to surrender that. You have to take it away from your life. Sino po may natututunan? Amen? Yung mga apathy, yung mga tulala, walang pakialam, yun ang mga pangit kasama. Yung pagkasama, kami lahat, we will conquer the world, we will change the world. Walang kabuhay-buhay. Get out of my face. Sarap sipain. Ha? Pagsasama, sino excited sumama sa Dulos Vision? Alam niyo, yung iba po dito nakasama, sabi nila, Pastor, blessed na blessed ako. I was here when we are still small. Look at what God has done. Sabi ko, buti na lang sumama ka. Yung iba hindi naniniwala, hindi nila naranasan to. Ngayon pupunta sila rito, bibisita. Ay, ang ganda. Galing. Wala ka nun. At kami lang. Baka umangking kang ikaw din nandito. Pastor, pwede ho bang sumama? Sama ka na. Kasi mamimiss nyo eh. Amen po ba? Sino yung ayaw nyong mamiss? Nagagamitin ni Lord ang yung dearest church to change this nation. Come on! Are you excited to do that? Parang wala kayong excitement. Iyon ang sinasabi ko. Sabi mo, itapon mo yan. Dapat pag sinabi, excited. Yung iba sa atin, gusto lagi convenience. Ang layo, pipila ka pa.
tapos sasakay ka pa. Eh, samantalang nung araw sa Masagana Mall, di ba? Ngayon, pipila ka pa. Ang hirap-hirap. Lahat ng guardian, susungit pa. Kakap-kapang ka pa. Ang daming complain. Ayaw tumanggap ng inconvenience. Gusto niya lahat convenience. But let me tell you this. You have to throw away all those mindset na lahat ng gusto mo convenient. Amen? You know, I was shocked. One of the disciple, 144. Pagdating niya dyan, mga bandang mag-aalauna, lumabas ako. Dumarating siya. Di siya, nakita ko, pawis na pawis. Sabi ko, ba't parang pawis na pawis ka? Pastor, nahiya po ako eh. Bakit? Ba't ka nahiya? Eh, taga-Caloocan po ako eh. Bakit? Naglakad lang po ako eh. Wala akong pamasahe. Sabi ko, kaninong disciple to? Hawakan nyo na to. Ito yung masarap mag-disciple. Ito yung masarap i-disciple. Magawa niya lang ang dapat gawin kahit maglakad mula monumento hanggang PICC. Grabe to. Ito yung kailangan ng Diyos. Eh tayo layo naman. Ilang metro? Bakit may 5 hakbang pa? Layo naman. Wala ba tayo dyang service? Grabe. Paano kasi yung mga nanay, tinuruan yung mga bata eh. Nakatira sa bahay, ang eskwela, ang katapat, umarkila pa ng school bus. Talaga yung mga nanay dyan, yung mga sisihin dapat yung mga nanay. Ini-spoiled eh. Kaya nga yung discipline ng inconvenience, hindi nila dala. Tama, mali. Alam nyo, kayo mga nakaupo, hanga ako sa inyo. I know how inconvenient it is. Hindi naman madalas, paminsan-minsan lang naman eh. No? Pero alam nyo, hanga ako sa mga to. Mas pinili nilang umupo sa harapan kaysa sa likod na nakatayo. Alam nyo ang ibig sabihin nun? They are always ready for inconvenience. That's a good discipline on your part. Pwede bang paklapakan nyo itong nakaupo na to? Sana sa Sunday, andyan ulit kayo. No, just kidding. Di ba nakakahanga yung mga Christian na ganyan? So, ganito ginagawa. Kung magdidisiplina kayo ng buhay nyo, irurule yung spirit nyo. Ganyan ang pag-rule. Lahat ng maganda akong ginagawa, dadagdagan ko. Lahat ng mga pangit kong ginagawa, babawasan ko. Gaganda ang disiplina ng sarili mo. Sa totoo lang, na-identify nyo na ba? Marami akong binanggit. Alam nyo, kung isa-isahin nyo yan, marami kayong ibabawas, marami din kayong idadagdag. Tama? Alam nyo, nakita ko po sa maraming Christian, if we want to become successful, we need to be consistent sa ating life. Amen? Alam ito pa, maraming tao ngayon, overly entertained. Hindi na sila magbasa ng Bible. Kasi overly entertained eh. Ang Bible kasi hindi nakaka-entertain eh. Tingnan mo tingnan yung mga tao ngayon ha. Bago matulog yan, magbubukas pa ng radyo yan. Tawag nila, pampatulog. Magpapatugtog pa ng sounds yan. Sasayangin niya ang kuryente magdamag. Tulog na yun, may music pa rin, di ba? Tama, darating yung nanay, na ba naman tong anak ko na to? Tulog-tulog na, bukas pa rin may radyo. Di ba, patay na nanay mo, tak, pagdilat mo, gising ka, wala na. Umaga na, patay yung radyo mo. Ano una mong gagawin? Bubuksan mo na naman. Tapos, pupunta ka doon sa comfort room mo, di ba? Maliligo ka. Tapos, nako, mapakilasan mo nga yung sounds, lalakasan. Paglabas mo, punta ka sa kitchen. Kakain ka. Maalis na ako. Kala mo tapos na? Hindi. Lalabas niya yung kanyang iPad. Lalagay niya yung earphone niya. Makita mo sa kali yun. Pagsakay sa jeep. Papasok na sa campus. Nakuha niyo ako? Pag nakita mga classmates niya, tatanggalin yung kanyang earphone, tatago, lalabas yung gitara. Overly entertained. Sino sa inyo dapat bawasan yan? Pagbasahin mo ng Bible, di na makabasa. Bakit? Kasi ang Bible di nakaka-entertain. Yung iba sa inyo nag-struggle sa pagbasa ng Bible because of the trouble.
We need to discipline ourselves. Sino rito agree? May mga tama tayong ginagawa, dapat ituloy natin. Dagdagan natin. Pero yung mga mali, bawasan na natin. Sabi mo sa katabi mo, nadinig mo ba? Sino rito yung willing mag-discipline, magbawas ng mga mali? Abay, kung sa linggong ito, may 20 kang mali, next week, 5 na lang ang mali, maganda. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, sa next week, ilan na lang yan? Sa tingin nyo, willing yang magbawas? Pangatlo, ano yung una? Yung mga ginagawa nyong tama, dagdagan nyo. Yung ginagawa nyong mali, bawasan nyo. Ito yung pangatlo. The reason sinabi ko yung dalawa na yon, para magawa mo yung pangatlo. Yung pangatlo, so that you could start do something you have never done. Discipline ulit yan. Yung mga tama, dagdagan mo. Yung mga mali, bawasan mo. Dahil binawasan mo, meron ka na ngayong time to do something that you have never done before. Whoa! Huwag ka nang magdota. Ano ipapalit ko? You have never done these things before. Instead na idota ko, maglalagay ako ng pera, ipunin ko, isi-save ko sa aking bangko. Wow! Kailan ka ba nagkaroon ng bangko? Never done before. Are you still here? Alam niyo po ba, ang pag-asenso ng isang tao, it all started from doing something that we need to start doing it. Marami ka na dapat simulan niya. Alam niyo, iba sa inyo, ang tagal, ang kupad. Hanggang ngayon, walang savings account. Pangalawang 90 days na, hanggang ngayon, wala pa rin. Sino yung mga may bank account na, yung sumunod sa 90 days? Taas yung kamay. Taas yung kamay, yung may bank account ka na, good. Sino sa inyo may mga ATM na, ready for withdrawal? Alam nyo, napansin ko, yung mga taong nagkaroon ng savings account, sabi niya sa akin, Pastor, ang tindi ng power nitong bank book na to. Bakit? Alam niyo, tuwing nakikita ko, nag-iisip ako, nalalagyan ko ng pera. That's good. Alam niyo, hindi mo malalagyan ng pera yon unless you discipline yourself. Can you identify things na dapat yung gawin na hindi nyo pa po ginagawa, mga kapatid? Can I give you some few examples? Nakita ko po ganito, halimbawa, what if kung magsimula kang mag-develop ng karakter mo sa sarili mo? Yung karakter mo, yung sabi na nanay mo, anak, napansin kasi ang taray-taray mo. Simula na magkatrabaho ka, parang ang yabang mo na, parang ikaw na boss dito. Ha? Ganun ba? Hindi, Nay. Hindi po ako ganun, Nay. Sino sa inyo willing i-develop ang inyong karakter? You are so determined to be honest with your parent. Amen? Sino sa inyo gusto nyo, you try to grip your spending habits? Think about it. Sino sa inyo yung yung pag nakahawak ng pera, parang baliw? Ganun mag-shopping? Diba? 3 dito, 4 yan, lahat bilay-lagay nyo, di ba? Sino sa inyo nagbasa ng isang libro na hindi mo subject matter? Alam nyo, pastor ako, isa sa pinaka-challenging moment ng life ko, nung nagbasa ako ng book ng stock exchange, hindi ko maintindihan, Tapos, nagbasa ako ng libro, paano kumuha ng license sa brokerage. Tinignan ko yung mga exam nila, binasa ko. Tapos, ang pinakamatinding challenge na binasa ko, nung ako'y pastor na ngayon, nagbabasa ako ng book ng law. Lalo na sa taxation, pinag-aaralan ko yung taxation. Paano na disgrasya Pilipinas? Grabe, ang dami palang tax, Grabe, ang dami palang exemptions na mayayaman, Grabe, ang mahirap, walang exemption, Bakit puro sa kanila? Ang dami ko na-discover. Listen, when will be the time that you will be doing something that you have never done before? Hindi ako lawyer. Nagbasa ako ng book ng law. I don't need to read books of the law. But I try to do something that I have never done before. Are you listening? And doon po ako sa doon po ako sa ibang bansa. Sinubukan ko pong sumakay ng paragliding. Yung malaking
saranggola na nasa gitna ka, tatakbo sa bundok, tatalon. Hindi ko pa nagagawa yun eh. Sinubukan ko. Sabi ko, hindi ko alam kung mabubuhay pa ako dito, pero let me try. Di ba? You know, I want to do something na hindi ko pa nagagawa eh. Because you have, sabi sa akin, gusto mong gawin yan? Oh, magano? Hindi mo na peresyo pinag-aaralan. Sabi nila sa akin, eto muna, magbasa ka muna nito, tingnan mo muna kung kaya mo. Sige, binasa ko. Okay, ito ah. Sabi sa akin, ano, nabasa mo? Opo, sabi ko, sige, sa susunod, pagbalik ko, itatry ko na to. Pumunta naman na, never been on a gun club. Pagpunta ko po sa Amerika kasi legal yung guns eh. No? Sinama ako ng friends ko. Real, gusto mo mag-practice ng shooting? Oo. Sige, mag-e-exam ka muna. Nag-exam muna ako. Pinasa ko yung exam, pwede na ako mamarel. So pumunta kami dun sa loob ng, you know, shooting range. Niligay ko yung mga mukha ng matitigas kong member sa church. Puro sa ulo tama. I'm just kidding. Yung mga backslider, yung mga matitigas ang ulo, I try so many things. Why? You have to discipline yourself na wag nyo lang gawin yung sino itong engineer, puro engineer lang ang alam. Isa naman puro doktor, puro dugo lang at sugat ang alam. Intindihan nyo ako? Are you still here? Yung iba naman laging IT lang, kaya wala siyang nararamdaman sa puso ng tao. Akala niya ipoprogram niya ang kanyang kaibigan. Hindi yung katabi niyo, hindi yung programmable po yan. Nakita ko po, meron tayo mga dapat gawin na ngayon. Amen? Bago po ako magwakas, kung may isip nyo lamang po sa hapong ito, to rule your spirit. Yung magaganda, tuloy nyo, dagdagan nyo. Yung mga pangit, bawas-bawasan nyo na. Kaya nyo binabawasan for one reason, para magkaroon kayo ng time doon sa mga bagay na hindi mo pa nagagawa. Alam nyo, some of you, ito yung problema nyo. Some of you, hindi pa kayo nakakapag-evangelize. Hindi mo pa nagagawa. Bakit? Eh kasi masama testimony mo. Tanggalin mo yung sama ng testimony mo para pag nag-share ka, effective ka. Are you listening? Are you listening? Gandahan mo buhay mo, alisin mo yung mga mali para pag nag-share ka, mas maniniwala sa'yo. Hindi ka pa nakakapag-disciple ng 12. Pero why not try it? Tama? Why not try it? You know what? I believe if you're gonna try it, it can happen to you. So sa hapon pong ito, kung may magaganda kayo, ituloy nyo, dagdagan nyo pa ng magaganda. Kung may mga mali kayo, bawasan nyo. Para yung mga mali, mga unti na lang. And then, simula kang gumawa, yung pangatlo, ng mga bagay na hindi mo pa ginagawa noon, pero pwede mo nang gawin ngayon. Magtataka kayo, maraming nawala sa iyong pangit, maraming pumasok na magandang bagay sa iyo. In a matter of time, because you discipline yourself like that, you will never be the same again. Amen? Sino rito yung gustong makita mo, ang sarili mo, ang buhay mo, ay hindi na magiging katulad ng dati? You know, sabi sa akin ng friend ko, Riel, kamusta ka? Do you reach your goal? Alam niyo sabi ko sa kanya, kapatid, to tell you honestly, until today, I have not yet reached my goal. But I tell you, I am no longer part of the past. Wala man ako sa goal ko na ron, pero tiyak ko, wala na ako dun sa dati. Naka-forward na ako. And I'm on my way to my goal. Lahat po tayo dapat ganyan. Hindi man natin nararating pa yung mga pangarap at dream natin. Pero tiyakin lang natin, wala na tayo dati sa luma nating buhay. Binago na tayo ng Diyos at papalapit na tayo dun sa magandang plano at dream ng Panginoon sa atin. Amen? Do you learn something this afternoon? Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, rule your spirit. Come on. Sabi mo sa katabi mo, discipline your life. Tumayo tayo lahat mga kapatid. Hallelujah. Meron ba ditong nahihirapang mag-devotions? Magbigay ng tithes? You know? Sino rito yung nahihirapang
mag-read ng Bible, nahihirapan kang umate ng cells. Bakit ka nahihirapan? Tingnan nyo po. Baka marami po kasi tayo mga maling ginagawa na dapat bawasan na natin. It could be watching television. It could be, over-entertainment ang life mo. It could be like that. But it's time to make a stand. Amen? Sino ito ready dagdagan pa yung mabubuting ginagawa mo? Taas yung kamay. Excited ka pa. Hallelujah. Sino naman dito yung excited kang bawas-bawasan na yung mga mali-mali mong ginagawa? Amen. Sabi mo sa katabi mo, nakita ko, tinaas mo kamay mo, ha? Bawas-bawasan natin yan, ha? Okay, sino rito yung dahil binawasan mo yung mga mali, gusto mo naman magsimula ng something na tama na hindi mo pa ginagawa? Ha? Hallelujah, ha? Biro mo, gagawa na tayo ng mga tama na hindi pa natin ginagawa. Ang dami natin dapat gawin na tama na hindi pa natin ginagawa. But because of discipline, we will begin to do the right things that we have never done before. I tell you, if you rule your spirit, your life will never be the same again. Amen? I want you to raise up your two hands toward heaven right now. Taas po natin mga kamay. Panginoon, in act of surrender, Lord, today, we thank you. We praise you, Lord. Na sa araw pong ito, your word encourages us, Lord, to keep on doing what is right, Lord. For in due season, we will reap a great harvest. And Lord, you also call us, Lord God, this afternoon. And everything that is negative, everything that is not pleasing to you, Lord, yung mga maling mga bagay sa buhay namin, this is the time to take it off away from our life, Lord. This is the time, Lord God, na dapat alisin namin ito sa aming mga buhay. And Lord, may we have a new desire in our heart to do things that we have never done before. But it is the right thing, Lord, to do. Kaya naman, Ama, sa umaga hapon pong ito, narito kami, subjecting ourselves to the great discipline of the Almighty God, so that one day we could rule our spirit. Lord, I declare and I believe that these people will never be the same again, because your word discipline us. Sa hapon pong ito, i-bless mo ang bawat babae at lalaking dumalong ngayon. Establish mo sila, Lord. Make them true disciples. Empower them, Lord, and most of all, lead them to the right path. Salamat naman sa hapon pong ito at pinupuri ka namin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.